Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Tayo kinig ng balasalita ng ating Philippine News. Kaya handa po natin ating mapakinig. Kung may Biblia po tayo, ilabas na po natin ito. Pamasundan natin ang bawat talata sa Biblia na ating pag-aaralan sa araw na ito. Kaya bilang pagbibigay galang po, sa balasalita ng malapayakin po hinihiling, minamahal, tayo muna po ipanandalian pong tumayo, minamahal, at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang nga po mga minamahal. Kindly manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakila, pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, malapon sa dakilang pribileyo na pinagkalubong muli sa amin. Binigyan mo muli kami ng dakilang pagkakataon, mapapurihan ka, mapasalamatan ka. Malapang noon, dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Kayo po mangusap sa pamagitan ng aking bibig, malapang noon. Tulungan mo kami na hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, malapang noon. Ihanda mo kami sa inalalapit na pagbabalik. Linisin mo kami sa aming mga kalikuan, sa aming mga kamalian, malapang noon. Pagpalain mo po, malapang ng bawat isa sa amin. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamala Panginoon, maminamahal. Uriin po ang ating dakilang Diyos at abang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa John chapter 10 verse 1 and 2. Talo natin ng 7 hanggang 13, tapos 27 hanggang 28. Ako muna maminamahal nagpapaabot po ng taus-pusong pagbati ng maligayang kaarawan sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida at beloved Wilde James Almeida Jr. Tayo po ay nagpapaabot ng taus-pusong pagbati ng maligayang kaarawan sa kanila at gayon din nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga di malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa lahat mga beloved children, the Almeida family, mga apo mamanugang ng ating beloved pastor, magandang hapon po sa kanila, sa ating mga minamahal mga kapatiran, sa ating mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga webcast viewers, sa lahat po ng ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na mga kapatiran po natin, purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi buksan po natin ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. John chapter 10 verse 1 and 2, talo ng 7 hanggang 13, then 27 up to 28. Dito po sa Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 2. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapot ang pumapasok sa pintuan ay isang pastor ng mga tupa. 7 hanggang 13. Muli, nang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Natapat di sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. 27. Dinirinig ng aking mga tupa aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin at sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal ang ating paksa ay
Pamagatan po natin the marks of a good pastor. Ang palatandaan ng isang tunay na pastor. Maminamahal, sinabi po ng Jeremias 3:15, sabi rito, I give you pastors according to mine hearts, that shall feed you knowledge and understanding. Binibigyan ko kayo ng pastor, maminamahal, galing sa aking puso, sabi ng mahal na Panginoon, na magbubusog sa inyo ng karunungan at ng kaalaman. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, makikilala po natin kapag masika po kayong nagbabasa ng Biblia. Pag iniintindi po natin ang mga banal na salita ng Diyos, maminamahal, makikilala po natin ang tunay na pastor ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, maminamahal, napakarami pong pastor, maminamahal. Imagine, mag-aaral ka lang ng Bible school, 6 months, paglabas mo, pastor ka na. Kahit naninigarilyo ka pa, kahit nagmumura ka pa, basta nag-Bible school ka 6 months, pastor ka na. Yung iba naman, maminamahal, kahit hindi sila nag-aral, kapag meron silang mga tinatawag na followers, meron silang mga mananampalataya na naniniwala sa kanila, nagpapatawag na sila ng pastor. Madaling tawagin pastor, maminamahal. Katunayan, kahit kami, pwede kaming magpatawag ng pastor, pero mga minamahal, hindi po namin kayang gawin ang ginawa ng ating beloved pastor, maminamahal. Amen. Ang tunay na pastor, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin sa mga talata, sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakit sa ibang daan, gayon ay mga tulisan at mga magnanakaw. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan, ang siyang pastor ng mga tupa. Ang tunay na pastor, maminamahal, ay pumapasok sa pintuan. At ang dumadaan daw sa bakuran, hindi dumadaan sa pintuan, ito raw po, maminamahal, ay tulisan. Sabi mga tulisan at mga magnanakaw. Ibig sabihin, maminamahal, ang pintuan tinutukoy po rito, maminamahal. Sabi ng John chapter 10 verse 9, sinabi ng mahal na Panginoong Kristo, ako ang pintuan. Ang sino man papasok sa akin ay papasok at lalabas, makasusumpong na mabuting pastulan. Kaya nga, ang tunay, mga minamahal ang mga pastor ng Diyos, itinuturo po, maminamahal, ang pintuan. Ang tunay na pintuan sa langit. Ang tunay na pintuan, maminamahal, sabi ng John chapter 10 verse 9, ang pintuan ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sinumang pumapasok sa Kanya, maminamahal, sabi ay maliligtas at makasusumpong ng pastulan. Amen. Ngayon, maminamahal, sabihin ko po sa inyo, sa dami po ng religion ngayon, imagine, dito lang sa buong Pilipinas, umaabot na po ng 700 religion dito sa Pilipinas. Pero ang religion sa buong mundo, maminamahal, aabot po ng 7,000 o higit pa. Maminamahal, sa dami po ng religion ngayon. Dito lang sa Pilipinas ay 700 religion. At dapat yung paniwalaan, maminamahal, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Dapat yung paniwalaan ng mga tunay na mga mangangaral ay yung gumagamit ng banal na kasulatan, sapagkat ang Biblia po, maminamahal, ito po ay basihan ng katotohanan. Sa mga gumagamit ng banal na kasulatan, maminamahal, siguro ang religion na gumagamit lang ng banal na kasulatan dito sa Pilipinas ay mga 20 lang. Mga 20 religion. Tignan nyo, maminamahal. Tapos doon, maminamahal, sa gumagamit pa ng Biblia. Halimbawa, 20 religion, gumagamit ng Biblia, maminamahal. Ilan lang po ang naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, pero gumagamit din po sila ng Biblia. Maraming mga gumagamit ng Biblia, maminamahal, si Kristo tao lang. Amen?
Maraming gumagamit din ng Biblia, ang paniwala nila, tatlo ang persona ng Diyos. Merong Diyos Ama, merong Diyos Anak, merong Diyos Espiritu Santo. Meron din po, maminamal na gumagamit ng Biblia at kabisado ang Biblia from cover to cover. Buti na lang namatay na. Ang paniwala niya, dalawa ang Diyos. Dalawa ang Diyos. Pero kung mababasa niyo ang Biblia, maminamahal, isa lang ang Diyos. Isa lang. Amen. Kaya lang nalilito sila, maminamahal, kasi nga, hindi sila mga tunay na pastor. Sapagat ang tunay na pastor, maminamahal, ang sabi ng Biblia, ay binibigyan ng Diyos ng kaunawaan. Sabi, I give you pastors according to mine hearts that shall feed you knowledge and understanding. Ang pastor, maminamahal na galing sa Diyos, bubusog sa atin ng kaunawaan at bubusog sa atin ng karunungan sa salita ng Diyos. Pero paano kung yung pastor mismo hindi niya alam ang totoo? Hindi niya alam ang tama? Paano mo bubusugin sa katotohanan at sa karunungan ang mga member niya kung siya mismo hindi niya alam ang tama? Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, ang ating beloved pastor, napakarunong, napakatalino na ng beloved pastor. Siya po'y abogado, maminamahal. Kabisado niya ang Biblia. Siguro, nung nakilala ko mala pastor, maminamahal, ang sabi niya sa akin, nabasa niya ang Biblia, maminamahal, from cover to cover, may 10 times na. May 10 times na. Tapos, patuloy pa rin niyang binabasa yun, maminamahal. Galing na siya sa ibang church na naniniwala siya na tatlo ang persona ng Diyos. Pero hindi siya makumbinsi, ang ginawa niya, nag-ayuno siya. Nag-ayuno siya 3 times na 40 days. Sabi niya, mahal Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan dahil nalilito ako. Iisa ang trono ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Revelation chapter 4 verse 2, iisa lang ang trono sa Diyos. Bakit naging tatlo? Ay magkakandungan yung Diyos. Paano nagkaroon ng tatlong persona? Nalilito ang malapastor kaya nag-ayon ulit siya another 40 days. Naintindihan niya, maminamal, wala palang tatlong persona. Ibig pala sabihin, kaya pala maraming nalilito na merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang ibig sabihin pala nito, ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, yan ang God the Father. The nature of God is Spirit. Siya'y nagkatawang tao, naging Son of God. Ang Diyos na Espiritu Santo, nagkatawang tao, naging Son of God. Hindi tatlo ang persona ng Diyos, kundi isa lang. Ang anyo ng Diyos, Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, ito yung God the Father. Pero sabi, God was manifest in the flesh, nagkatawang tao kasi for without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, mga minamahal, at mabububo ang kanyang dugo, wala tayong kaligtasan, walang akit sa langit kahit isa. Amen. Kaya nga dito po, mga minamahal, naintindihan po natin na bago umakyat ang tao sa langit, dapat magkaroon siya ng pastor. Sabi ng Ephesians 4:11 and 12, maminamahal, at pinagkalooban niya sila ng pastor, ng ebangelista, ng guro, ng propeta, maminamahal, sa ikasasakdal ng mga banal. Yung fivefold ministry, Ephesians 4:11 and 12, binigyan tayo ng guro, pastor, ebangelista, propeta, maminamahal, at mga apostol para tayo po'y maging sakdal. Pero sa ating beloved pastor, maminamahal, nasa kanya na yung 4 na katangian. Pastor, ebangelista, apostol, propeta. Nasa beloved assistant pastor natin yung pagiging guro. Siya ang guro, maminamahal, nasa kanyang katangian yung prophet siya at saka guro kasi ibig sabihin ng prophet, nag-prophecy. Madalas nagpapa-prophecy ang ating beloved assistant pastor. Kaya consider prophetisa siya. Kaya dito po, maminamahal, sabi ng Biblia, bakit kailangan natin ng pastor, maminamahal? Because
The shepherd, sabi, ang kanyang mga tupa ay mayroong kaaway. The three enemies of sheep. Unang-una, maminamal yung theft. Sabi ng John chapter 10 verse 10, ang unang kaaway ng mga Kristiyano ay ang mga magnanakaw. Sabi ng Biblia, sabi ng John chapter 10 verse 10, naparito ako para bigyan kayo ng buhay, ngunit ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Amen. Pangalawang kalaban ng Kristiyano, maminamahal, yung wolf. Yung wolf na tinutukoy dito, yung lobo, maminamahal, ito po yung mga false prophet, ito po yung mga false teachers, mga false pastor. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Matthew chapter 10 verse 16, sabi po rito, narito, sinusugo ko kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino kayo gaya ng ahas, ngunit magpakatimtiman gaya ng kalapati. Kailangan maging wise ka. Kailangan magpakatalino ka. Sabi rito, maminamahal, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ang paligid natin, ang ating bansa o ang ating kinalalagyan ngayon, maminamahal, punong-puno ng mga false prophet. Yun lang makita nyo yung dyan. Ako. Si Kristo tao, tapos yung kanilang ministro, anghel. Mataas pa yung katungkulan ng ministro nila. Si Kristo tao lang, tao. Maraming talata sa Biblia, tao. Hindi naman natin pinagkakaila na si Kristo ay tao, dahil Diyos nagkatawang tao. Maraming talata sa Biblia na ang Diyos ay, ang malapang ng Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Kaya mababasa nyo rito, maraming talata na tao. Pero hindi siya karaniwang tao. Kasi ang tao pag namatay, nagiging alabok. Amen? Yung karaniwang tao, pag namatay, nagiging alabok. Pero si Kristo nung namatay, nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. At umakyat sa langit. Yung 3 araw na siya namatay, nagpunta siya doon sa impyerno para mangaral pa ng ebanghelyo, para ang mga nasa impyerno ay maaligtas. Para sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pinagmalasakitan pa ng malapang ng Kristo yung mga nasa impyerno na. Nung namatay siya ng 3 araw, siya'y bumaba doon sa impyerno para mangaral. At lahat ng mga naniwala sa kanya yung 3 araw na yon, umakyat sa langit na kasama ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. At ang sabi pa, maminamahal, ang kalaban pa, maminamahal ang mga mananampalataya, sabi, the hireling pastor, yung upahan. Sabi ng John, chapter 10, verse 12 up to 13, ang nagpapaupa at hindi pastor at hindi may-ari ng tupa ay nakikitang dumarating ang lobo. Pinababayaan ang tupa, tumatakas, inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Sabi ng 13, siya'y tumatakas sapagat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ngayon, napakadaling magpastor, maminamahal, aral ka lang ng Bible school, 6 months, 1 year, o kaya 2 years, pastor ka na. Tapos papasok ka sa ano nila, may i-recommenda silang simbahan, suswelduhan ka. Kahit hindi ka pa nagbabago, kahit may bisyo ka pa, basta pastor ka na, may sweldo ka. Yun yung sinasabi ng Biblia, maminamahal, ang nagpapaupa at hindi pastor na hindi may-ari ng tupa, dumarating ang lobo at pinababayaan ng tupa, tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat sapagkat sila'y upahan. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Amen. Kaya karamihan sa mga pastor ngayon, maminamahal, talagang may sweldo. Lalo na dun sa nagtuturo na si Kristo'y tao. Meron niyang may bahay yan, libre bahay, may libre sasakyan, may sweldo. Ang ganda, ang daming benepisyo. Hindi katulad ng inyong mga mangangaral dito, maminamahal. Kami dati may mga trabaho kami, dati kaming may mga profesyon.